aminin muna natin mga pagkakataon na kung saan tayo'y nagduda, tayo'y nanatiling magawa ng mali, tayo'y nagkasala, at tayo'y naghina sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya naman, nawalan tayo ng bakas. Hilingin natin ang grasya na palakasin niya ang Tsaka isang pangsigang beses, original lang, maliit lang. at matanggap natin ang pagpapalit. Meron na tayo. Magkano? Sisit sabihin natin, pinakamin ko. Diyos na makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalugha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Magkano, be? Kaya isinasamo ko sa mahal na Virgin Maria sa lahat ng mga anghel Ha? at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang Okay, hanggan. 78 lang. Oh, ayan lang. Isa pa po para king sucho na lang. Isa pa para king sinato. Piso lang kayo, be? Hindi pala tatlo. Oo. Lima Hindi, ano lang po. 20. Ano isang po pala para 30. Magkano dito, Teo? Lang pa. Yan, 10 lang po. 4 na lang po. Ang hirap ano yung namubar yan. 20. Okay lang yan. Tapos may gawin. Kaso ang hirap yung nagkakapalit-palit. Ito sa 30 yung siyang makilala. Nagulat ka ba, boss? Mataas kasi yan. Kulang yan. Ito isa. Pero at least nagulat siya na kami. Meron. Manalangin Huwag tayo. magalit kayo. Nakikinig tayo ng misa. Ano yan? Ama namin mga pangyarihan, bigyan mo kami ng Oh, paninindigan. doon ka lang sa balon. Mahal sa landas ng pagkakas sa pagdating ni Kristo. Makasalubong naman kami ng ating gawa upang pagkiling ka sa gawing kanan. Kami ay makapisan sa iyong pinagkaharian. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magkano dito? Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na pinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay
pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang manambahan. Ang hangad, ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang pangahukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin sa puon nga o'y idalangin. Ang mga mamahal sa'yo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumaiyo, dahilan sa templo ng puong ating Diyos. Ang aking dalangi umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyo ang panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malaki ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng umiwana. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at ilalaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal, huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan, sa inggitan. Ang Panginoong Yesukristo ang paghariin ninyo sa inyong mga buhay, at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad
sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha na di nila namamalayan at tinangay sila lahat. Kaya din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahon yon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan nyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayo lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. And can you greet each other, yung mga katabi niyo po? Happy New Year! Oh, Happy New Year! Maaaring nagtataka po kayo. Bakit ang greeting natin New Year? Ngayong hindi pa naman January 1. Kasi po, ngayong linggo, ating pinagdiriwang na ang Adviento. At ang Adviento ay ang New Year, bagong panahon sa ating liturgical na selebrasyon sa loob ng simbahan. Kaya ang tamang greeting po sa bawat isa ay Happy New Year. Happy New Year po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kapatid natin OFW na palaging nagsisimba sa ating banal na misa online. Kumusta na po kayo? I hope that you are fine and doing good. Marami po sa inyo, alam nila, na ako po ay nag-pilgrimage doon sa Europe. At habang nandun po ako, dalawa po ang aking panalangin. Una, pinagdarasal ko po na sana kayong lahat ay makapag-pilgrimage din. Amen po ba? Amen. Kung ang mga Muslim, ang kanilang goal, panaginip, ay makapunta sa Mecca, isang malaking panaginip at pangarap din sana natin mga Katoliko ay makapunta tayo dito sa mga banal na lugar, sa Holy Land o kaya naman sa Roma. Yes po, at puno ng grasya kapag dumadalaw ka sa mga banal na lugar. Iba po ang feeling. Halagang mararamdaman mo na napakalapit mo sa Diyos. To go on a pilgrimage may seem to be impossible. And yet, if you believe in God, nothing is impossible. Amen? Napakamahal po. Maraming perang kailangan para ikaw ay makapag-pilgrimage, lalong-lalo na sa Europe. Pero kung naniniwala ka talaga, kung talagang nananalig ka sa Diyos, kung magtsatsaga ka, sisipag ka, bibigyan ka ng isang malaking sorpresa ng Panginoon. Amen? Makakarating ka din. Kung hihingin mo yan, kung yan ang iyong magiging panaginip, ipagkakalog yan ng Diyos. Yan po, isang panalangin ko. Gusto ko pong maranasan nyo din na mabless kayo sa pamagitan ng isang pilgrimage. But my second prayer, while I was there in the pilgrimage, was that our 15. the Philippines Piliin mo na yung malaki, 15. 15 lang yan, isa. European countries. Hindi po kapag pumunta kayo sa ibang Piliin mo na bansa, yung pinakamalaki. lalong-lalo na yung mga well-developed na bansa, may hinggit kayo sa kanila. Kasi po, bukod sa 15 daw, yan. napakaganda ng mga lugar na makikita nyo doon, malalaman nyo po, napakaganda din po ng buhay ng mga citizens, ng mga mamamayan. Halimbawa na lang po dito sa France, kwento po ng aking kaibigan. Kapag nawala ang trabaho doon po sa France, bibigyan ka ng sweldo ng gobyerno para mabuhay ka. Bibigyan ka ng pera ng mismong gobyerno. Isipin niyo po yun.
Kapag daw stress ka pa, libre kang pumasok sa mga teatro, sa mga sinihan, para daw makapag-relax ka. Kasi concern ko ang gobyerno dun sa mental health ng tao. At kahit na wala po kayong papeles, TNT ka, kapag nagkasakit ka daw doon po sa France, wala kang babayaran. Libre ang lahat. Pag binigyan ka ng reseta ng doktor, nagpunta ka doon sa butika,